guys, nagpon ka na ako. Tapos rice, white rice muna ako. And then, longganisa. Good morning! Happy Thursday guys! And thank God, it's Thursday! Ayan. Medyo, sana okay na yung sipon ko. Sana. Ang kagabi, sobrang hirap na hirap ako matulog. And then, ano ba yun? Hindi ko sure kung makakaalis ako. Baka antayin ko na lang muna si Hein since maaga naman siya uuwi ngayon. Kasi na-adjust yung schedule. So, baka maaga siya umuwi. Kaya, papasama na lang ako later kukunin yung mga creams. Pero yung sa post office, hindi ko pa sure kung kaya ko mag-drive kasi dahil nga yung feeling ko parang nasusuka na hindi mo maintindihan na, alam mo yon, parang hindi mo sure, hindi mo alam kung kailan ka mahihilo, kung kailan ka masusuka. So, baka hindi rin ako makapag-concentrate sa pagdadrive ko. Alam niyo yon? Kaya hindi ko sure talaga. So, it's either baka antayin ko na lang mag-Monday ulit para makapunta. Pero hindi, kasi patatry ko rin sa courier ko kung same rate lang sila ng EMS, kung konti lang naman yung difference ng shipping fee, kasi minsan mahal sa mga courier, like sa mga send, mahal sa kanila, kasi pinapatungan nila, iba yung rate sa mga post office. So, hindi ko alam kung konti lang naman difference sa Beam Courier papuntang Canada and Japan. Doon ko na lang siguro papapadala, naantay ko lang yung reply. Kasi, parang ayoko rin talaga i-feel it. Ayoko rin talaga i-force yung sarili ko na, yun nga, na umalis dahil mahirap na. Alam nyo, lalo na first trimester ko. Pero maraming salamat sa mga nakaintindi. Pero sure naman yun. And wag kayong mag-alala, baka next week makahanap ako na makapag-ayos ng mga order pa para hindi ako mahirapan. At least once a week or twice, ganon. Yun yung shipping ko. Para rin mapadala agad. Baka, magpapatanong ako kay Ate Jonah kung may kakilala siya na pwedeng makahelp sa akin kahit bayaran ko na lang siya per day, mga ganon. Basta kung kailan ko kailangan, babayaran ko na lang para matulungan ako. Mas okay yung ganon. Kasi pag ayoko talaga mas stress muna. I mean, okay lang naman umorder, pero kung mahaba yung pasensya nyo, kung hindi naman kayo nagmamadali, ayun, okay lang. Tapos, mas maganda rin sana kung BPI or BDO yung transaction, mga ganun. Kasi, ngayon lang, kasi first trimester ko talaga, kailangan ko talaga mag-ingat. Yun lang naman. Pero after that naman, pwede na malampasan ko lang tong first trimester ko, guys. Back to normal yung business ko and shipping ko. So, huwag kayo mag-alala, maghahanap talaga ako, mag-hire ako ng per day na tao. Siyempre, yung kakilala ni Ate John, much better kung kilala niya. Magpapatanong ako sa kanya. Ano pa ba? Yun. Mamaya na kasi talagang pagkakain ko nga lang, parang nasusuka na naman ako. Alam mo yun, sabi nga ni Beverly, isuka ko doon. Pero parang, ewan ko kung kaya kong isuka. Basta, yun, kailangan lang talaga ng mahabang pasensya. Antayin ko lang yung reply ng courier ko kung anong balita. Kung konti na naman difference ko, 100 or 200 lang. Willing ako magbayad na lang ng shipping para dun sa, papuntang Canada and Japan. Kaya mahirapan ako magbiyahe, diba? So, ayun. Grabe, nakalimutan ko, may imimit pala ako. So, kailangan ko talaga umalis, guys. Dahil ayoko naman na masayang yung lakad nila. So, pupush ko na talaga to. Ayan, buti naalala ko si Ate Cherry. May order pala sa akin na gluta soup and orange. Grabe, super traffic. May meeting pa daw sila Heinz. Hindi ko alam kung kaya ko pang ginawa ko kasi yung stocks ng tsaka gluta. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Kaya sabi ko nga kay Majoy kung pwede SM South Mall lang. Kaya ko pa mag-drive hanggang South. Pero sa Alabang parang hindi ko na kaya. Sabi ko if ever na hindi ko talaga kayanin, para hindi masayang yung punta nila, i-free ko na lang yung shipping fee. Kasi ayoko naman mag-take ng risk
sumasakit na yung puson ko, tapos pipilitin ko pa, 'di ba? Syempre, sabi ko nga sa inyo, priority ko yung baby namin as much as possible. Gusto ko talaga siyang maging okay. Dapat nga bed rest talaga ako ngayon. Pero pinilit ko lang talaga na umalis para makuha lang yung stocks, kasi Heinz walang hindi alam minsan yung oras na uwi niya. Minsan may biglaang meeting or kung ano man, kaya ayun, gusto ko talaga magpahinga lang. Kundi lang talaga nakakahiya. Sabi ko ako okay lang kung South Mall, kaya ko pa, pero pag Alabang parang hindi ko na talaga kakayanin pa. Guys, pasensya na nahiya na. Ba't nahiya ka? Dito si Sis Majoy. Hi! Nahiya yung jowa niya. Bili ako ng folic acid tsaka Vicks. Hey guys, ayan, nagpalit ako ng mask. Kasi ayoko yung amoy yung mask na ano yan? Ito yung ramen na sabi galing Japan. Hi, thank you! And I got some ramen from Pam. Mga soup ko. Thank you so much, Pam, for watching. Eclairs ko. Yeah, may nagbigay rin sa kanyang chocolate kanina. Eclairs ba yun? Kailan ko mag-withdraw sa BPI. Ayan, hindi ko alam kung saan ako kakain. Saan buo ko dyan kaya? Kailan kawawa ka naman? Pag kumain ako doon ka makakain. Yes, saan tayo kakain? Yabo kaya. Ako, naman gusto ko. Saan tayo kakain? Wait lang, isip ako ng makakainan. Wait lang. Namukhaan kami nung yung sales agent doon sa bench. Sabi niya, "Ma, may sakit ka?" Sabi ko, "May ubo ka." Sabi ko, "Oo, tsaka buntis din ako eh. Delikado pag Sabi niya, "Ma'am, yung parang girlfriend niya ata, 3 months pa daw." Sabi ko, "Gano'n ko nakalaki tiyan? Mas malaki pa yung tiyan niya, ma." Dalawa ka. Grabe. Sabi niya, "Baka ma'am, kain ka ng kain." Sabi ko, wala akong appetite kumain eh. Ba't may baka na nakapaskil na ganyan? Baka hindi nila ako marinig kasi parang, ano yun? Ano saan gusto kumain? Burgo. Parang eh. Yes, anong bago na Suzuki yun? Oh. Ano yan? Sumatry, bago. Parang ano kinakain mo? Tapos Yung Subway. Tingin ako doon mga Filipino food or basta something new. Sa Eduardo ba yun? Or hindi? Eduardo's na to. Eduardo's. Or Seafood Island kaya? Meron pa ba seafood? Oh, seafood island. Parang maganda to. 1.5 lang daw. Freestyle na square. Gusto mo ba? Ang hihinayang na naman. Sige lang, bibili kita. Liwanag din naman dyan. Tapos polarized. Ay, ba't parang mas maganda to? Kasi pang Square type. Check natin. Hindi sa akin bagay yung ganda. Festival ko nabili yun eh. Gusto mo ba nito? Hello. Tingin ako dito sa mesa. Pag di ko gusto sa Gilligan's ako talaga. Wait lang, check natin. Ang mahal ng buko, 49 pesos oh. Grabe. At may lagayan ka na. Wala ako dalang water. Dito talaga ako sa Jerry's. Mas maraming dito eh. Kain ka rin pag gusto mo, ha? Yeah. Ayan, parang gusto ko to. Sinigang na hipon. Ayoko ng sinigang. Hipon na lang. Go. Magbabalat-balat ka pa niya. Okay lang. In fairness, ang sarap naman pala ng buko juice ng Juice Avenue. So, ang laki pala nito. You have to eat din ha? Kahit sabaw lang. For take out. Dumarating siya. Nag-iisipan ni Heinz to kung bumili ako ng mura dito, 49 apat na. Talagang ko rin ngayon. Ayun guys, bahay na kami and thank God, okay naman ako kasi kanina nag-worry talaga ako. Gusto nga bumalik kanina. Pero no choice kasi nakakaya naman. Buti lang si Majoy and yung boyfriend niya pumayag na sa SM kami mag-meet na lang. Kasi kung ATC talagang parang hindi ko kakayanin. Alam mo yung parang yung sipon ko, kaya nahiya nga ako dun sa mga umorder. Pasensya na, di ba? Tutulungan daw ako ni Ate Jonah na mag-pack. Kasi si Heinz, wala na rin oras kasi sobrang aga niyang gumigising ngayon. Kaya naiba yung schedule. For ilang days lang naman. Kaya wala. Tas kahapon na delay. Sobrang daming delay talaga. Kung hindi lang na-delay yung mga creams na ayos ko sana. Kaya lang wala eh. Pero pagpasensyahan nyo na, huwag kayong mag-alala guys. Antayin nyo lang. Sobrang sama lang. Akala ko kampante ako ng 4 to 5 weeks ko. Kasi wala ako nararamdaman na kahit yun lang, walang appetite. Pero ngayon,
Ngayon ko talaga nararamdaman yung parang, yung parang susuka ka, lahat ng kainin mo, parang nasusuka ka. Alam niyo yun? Parang, kung nakikita nyo, kain ako ng kain, pero wala after nun, parang baliwala, gutom na naman ako. So, ganun pala talaga. Pero thank you so much sa mga love and support mo sa akin. Malaking tulong. Pasensya nyo naman yung eyebags ko. Tulog ako ng tulog, pero parang, alam mo yung haggard na kahit anong ayos mo, wala talaga. Wala as in. Pero okay lang. Para lang kay baby namin, lahat nga sabi ko gagawin ko para maging okay. Kaya lang talaga minsan walang choice umalis, wala akong mautusan, wala eh. Ganun talaga, kaya tiis-tiis lang. And thank you so much sa mga lagi nagpi-PM sa akin, na kinakamusta ko, yung mga ganun, malaking bagay. And yun, and ano pa ba sabihin ko? May nagtanong sa akin, ilalagay ko dito na lang, or wait lang. So, ayun, dito na lang ako. Ha? Hindi tayo dapat lagi nagkakawin about sa budget eh. Kasi nag-post na tayong videos about it before. Oo, pero siguro masasabi ko lang, pasensya na yung background mo dun. Siguro masasabi ko lang, kung nakikita nyo kami laging bumibili or nag-grocery lately. Kasi syempre, buntis ako, kailangan ng food. And siguro, kaya rin ganon, dahil mas priority namin yung food talaga. Bottom line is financially ready na. Oo, kasi bago pa kami talaga ni Heinz magpakasal, talaga nakaipon na kami. Siguro, masasabi namin na kahit hindi naman sa pagyayabang, pero enough naman siguro na ma-provide namin yung food namin, etc. Tsaka hindi talaga kami masyadong, kasi wala akong gamit, wala kami masyadong gadgets na masasabi mo talaga na like laptop na or camera or something. Wala ko, lang meron kami. And basta, priority lang talaga namin siguro yung food. Kasi ang nagtanong sa akin, nasabi ni Ara ba yun? Basta, papakita ko sa'yo dito yung tanong niya na magbago lang daw sila mag-asawa, hirap na hirap daw siya mag-budget, kasi puro labas daw yung money nila. Siguro, number one lang, know your priorities. Yun lang. Kasi, mahirap din nga talaga labas ng pera ko lang pumapasok, diba? At the same time, syempre, dapat live within your means. Live within your means lang din. Kasi kami ever since, kung nakita nyo man lang kami bumipili ngayon, yung kailangan lang din, hindi kami, basta more on food lang talaga. Alam yun, parang hindi naman sa paggayabang na kahit anong gusto namin kainin, kaya kasi meron kaming budget talaga sa food. Doon kami mas lalo talagang sad to say naka-diet ako. Ha? Sad to say naka-diet plan. Pero mabigat din yun kasi bigla ang unlike yung pag everyday na. Yun yung mga natin, yun yung mga priorities namin. Health, like fitness, boxing, biro yun. Imbis na bumili ako ng mga laptops or kung anong gadget, I invest sa health agad sa everyday. Ayun. Know your priorities. You know your priorities. Saka live within your means lang. Kung ito lang kinikita mo, huwag tataas doon. Kailangan below that. Parang sustain mo lang yung current lifestyle. Kasi iba-iba rin naman tayo, syempre. Don't worry, don't rush. Soon you'll get there. Yep. To where you wanna be. Correct. Wait lang. Baka makita niyo naka-brief lang ang asawa ko. Nakakahiya naman. Naka-brief and nakahubad ako. Basta yun lang, guys. Yun lang yung masasabi ko. Tsaka meron na rin kami videos about dun sa pagtitipid. And yun, tsaka pareho naman kami kumikita, kaya medyo madali ang buhay. Pero syempre, kailangan nyo rin mag-pray, humingi ng guidance kay God kasi siya yung mag-multiply ng mga resources nyo. So, number one din siguro talaga na with God kayo para mag-guide kayo kung paano nyo gagamitin yung money nyo, bibigyan kayo ng wisdom. And syempre, yun nga, live within your means. Kasi yung pag-handle ng pera, no one can teach that. Maski tayo, kahit ilang seminars ang ibigay natin sa mga viewers, nothing can compensate to the real life experience. Alam mo yung ibig sabihin? Or to the wisdom. It's actually from God lang, diba? So, it's all about handling your finances. Kailangan talaga masusing diskarte pag-handle ng pera. Ganun din. Kasi kung sa pagsasama nyo rin din yun na mag-asawa. Katulad niyan, kung sabay pareho kayong mag-shopping, kung sakto lang din naman yung budget nyo, wala talagang matitira. Pero dapat alam nyo lang kung ano yung mas matimbang sa isa't isa. Parang kung nga rin kanina, share mo, di ba dapat bibili ako dapat ng shades. Kaya dapat bibili siya. Pero naisip natin na, may check-up ka pa. Oo, kaya naman din namin bilhin yun if ever. Kaya lang hindi ko masasabi kung magkano aabuti ng vitamins ko, magpapa-trans V ako. Siyempre, pag may sobra, why not bilhin niya yun?
Pero kung alam naman namin na baka may mas kailangan pa like vitamins, gatas ko, lakas ko sa gatas, magkano to? 680, tapos pang ilang days, tignan naman, di ganito na lang, tapos may konting natira. So, depende rin eh. Ano mas priority mo? Yun lang din yun. Tsaka, syempre kailangan nyo rin magkasundo ng asawa nyo, alam nyo rin kung magkano yung kinikita ng isa't isa, and then mag-set kayo ng budget for food, for luho, diba? Ayun, ganun lang. Ganun, kasi ever since kami kasi ni Heinz, sabi ko nga pa ulit, never din kasi naging issue talaga. Thank God, never naging issue sa amin yung money. Kung ano lang din, nag-a-adjust kami, and kung ano man, kung lumalabas man kami ngayon, talagang may budget kami for food. Alam niyo yun. Ako, damit ko, hindi akong bibili talaga ng super mamahalin. And para sa akin, hindi yung practical. Mas maraming bigay and kung saan-saan lang bibili sa ukay-ukay, mga ganun lang. And hindi rin kami masyadong mag-gadgets, hindi rin yung mga makeup ko, kaya nakatipid din ako yung mga ganung bagay. Kaya ako ko, hello. Si Heinz, luho naman niya relo, pero pag alam niyang sobra-sobra naman, bago, sabi nga niya, tama ka, bago tayo mag-baby, bumili ka na talagang gusto mo relo. Ilang buwan lang. Diba? So, nakakatuwa. Mga ganun lang guys. Ganun lang Ara. Basta, alam niyo na yung priorities niyo mag-asawa. And, yun, tsaka, ang pag-iipon, hindi kailangan madalian yan. Mas maganda yung step by step. Iba yung bonding nyo na mag-asawa na... Enjoy nyo lang yung journey. Yes, enjoy nyo lang yung journey. Mas okay yun talagang yung mga pinag-ipunan nyo galing sa inyong dalawang mag-asawa. Wala, hindi hingi or hindi bigay. Blessing, kapag gusto kang bigyan lang ng something ng money, blessing yun. Pero mas maganda, iba yung foundation. Promise, ibang-iba yung foundation pag kayong dalawa ang nagtutulungan. Teamwork. At teamwork talaga kayo. Katulad nga ni Bev Maria, kausap ko kaya si Bev Maria, sabi niya wala nga akong mga ganun kagrabe na signature na bags, ganyan. Pero pag once naman niyaya kami ng kaibigan namin sa hotel, kahit ano gusto namin gawin, go kami kasi meron kaming enough money para alam namin yung priority namin na yun nga yung pag-iipon, tsaka future, tsaka yung savings nila. Kaya kahit saan mo sila kalad ka rin, kabi-kabi ko nga ganyan talaga. So kahit kami rin ni Heinz, anytime, kahit may magaya sa amin na kahit basta pagkain guys hindi shopping, pagkain, kahit saan resto, game kami kasi syempre gusto rin namin you only live once, diba? Gusto rin namin matikman or kung ano man na merong pagkain sa mundo. Hindi naman sa pagiging patay, gutom ka. Pero, syempre, minsan gusto mo rin makatry ng something yung talagang food lover ka, diba? So, yun. Kasi importante talaga yung pagkain kasi anahin mo yung puro forma. Tapos, pag gutom ka naman sa kainan, parang adjust. Why impress other people when they don't even care about you? Diba? Kaya nga. Kaya, sa amin ako, yan iniisip ko. Yun lang lagi yung motto, you don't live for other people. Yes. Kasi iniisip ko. So, stop pleasing everybody. Iniisip ko na, sige, isipin nyo yung gusto nyo isipin sa akin. Basta sa sarili ko, alam kong secured ako. Kasi, meron akong God, may asawa ako. I mean, kasal ako. Tapos, mahal na mahal ako ng asawa ko. Yun lang, sobrang enough na. Parang, minsan, meron kaming hindi naman sa may sasakyan kami. Kahit ba naka-apartment kami, nakabili na kami ng bahay, kahit pa paano. Parang, bakit ko pa iisipin yung sabihin ng ibang tao? Sabihin na nila kung ano gusto nilang sabihin na feeling social ako, or kung ano man, yung mga ganyan. Wala akong pakialam kasi alam ko, may asawa na ako, secured ako. So, wala. At saka masaya ako. Totoong masaya ako sa buhay ko. Wala na akong pakialam kahit na, alam niyo yan, kahit na anong sabihin nyo, buhay ko to Ito yung gusto ko. Ito talaga yung life namin. And hindi ko kailangan magpa-impress ng ibang tao or kailangan ko pang pagandahin lagi yung mga sasabihin ko. Maganda yung ipapakita ko para lang sabihin na, wow, ganito. Parang hindi. I mean, alam ko, 100% alam ko yung purpose ko kung bakit kami nasa mundong to. And yun nga. And kaya naman ako nag-vlog kasi gusto ko maka-inspire or gusto ko lang din pagtanda namin makita ko alam meron kami. I mean, anong pinagdaanan namin, ano yung mga ganito. So, yun lang. Kaya sa'yo, Ara, basta kailangan mag-usap lang kayo ng asawa mo, iset niyo yung budget or pag-usapan, kung ano lang kaya, yun lang. Kasi darating yung time na kapag nag-work hard kayo, and lagi kayo magpipray, may faith kayo, si God na bahala mag-multiply. Promise, minumultiply niyan minsan 10 times. And syempre, mas maganda rin mag-share tayo. Hindi lang, syempre, financially or kung ano man, dahil si God talaga, God will do the rest talaga sa lahat-lahat ng mga, natin sa life. I mean, yung mga
may resources natin. So, siya talaga bahala. Basta yun lang. And, kung ano lang makontento, yun lang. Yep. Nainitan na ako. Gusto ko na mag-shower. Basta, masasabihin pa ako, nakalimutan ko tuloy. Parang ayoko na nga eh. Basta yun lang yung masasabi ko. So, sana, sana may napulot ka man lang. And darating din yung time na mabibili nyo rin yung mga gusto nyo. Basta, tiis lang. Dati, diba yung Cirilo na gusto ko, diba? Dumating yung time. Dati nga, si Heinz, so relo lang niya. Hindi naman sa pag-ano guys, pasensya na. Pero ano lang relo mo? Unisilver? Dati? Dati ka mo, wala talaga yung high school ako, diba? Dati nga binibigay-bigay lang sa yung relo, diba? Sabi mo, minamana-mana mo lang yung relo mo. Hand-me-downs. Oo, hand-me-downs. Yun lang. Tapos yung first sweldo mo sa McDo, walang binili mo, McDo ba yun? Nag-work kasi siya 18 years old eh. Sa McDo. Sa McDo siya, tapos bumili siya ng Unisilver ba yun? Worth 1K? Worth 1K. Tapos, ilang years, nagkakilala kami. Bago pa lang kami, 2008. Eh, medyo malaki yung nakuha niyang back pay dun sa previous work niya. Kasi nga, best in sales something siya. So, maraming commission. Binili niya una-una yung fossil na tag 8K, no? Asa na pala yun? Nandiyan. Yun, alam mo yun. Tapos hanggang sa nag-asawa na kami, nakaipon, nakabili siya ng Swiss, TW Steel. TW Steel. Tapos dati, ang dami niyang fossil. Niregaluhan ko pa siya before, sobrang addict. Dati fossil lang siya, ngayon kahit pa paano naman, 'di ba? So, ganyan lang talaga. Oh, may Seiko ka pa pala. Oh, ano, may Seiko ka pa. So, 'di ba, parang hindi naman sa pagbabrag, guys, pero talagang nakukuha yun sa pag-hard work. Depende lang sa'yo kung ano yung syempre, priorities mo ngayon lang talaga. So, doon lang nagkakatalo talaga, guys. Pero, syempre, mas okay na unahin na lang natin yung